Patunay na hindi tinutulungan ng liga ang LA Lakers. At LeBron, kumalat ang sinabi sa isang referee. Warriors, nakaluwag na kontra sa Rockets. Pwedeng magpahinga ang mga ilang veterano, ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang Teflon.com for more high-quality shoes. Nakita si LeBron James na may masamang sinabi sa isang opisyal ng NBA sa panahon ng panalo ng Lakers sa 125-120 laban sa Wizards matapos ang pagkakaroon ng foul sa isang drive at hindi pagtawag sa parehong play. Si James ay naging frustrated, ngunit nakuha ng microphone ang malakas na masasamang salita at ngayon ay kumalat na ang nasabing video. Si James ay nasa labas ng top 20 free throw attempt per game na lubos na nakakagulat dahil si James ay isa sa pinakamahusay na halos gumagawa ang pag-atake sa bola sa kasaysayan. Patuloy siyang nagdadala ng bola sa ilalim ng madalas. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanyang well-developed jumper na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magdusa ang mga depensa. Ayon sa iba, hindi dapat nagsalita si James sa isang referee ng ganoon at swerte siyang hindi na-eject o nabigyan ng technical foul para sa kanyang pag-uugali. Ang 39-year-old star ng Lakers ay nag-a-average ng 25.4 points, 7.3 rebounds at 8.1 assists sa season na ito. Nakakapagtaka, ang mga stats na ito, kahit na may mababang 5.6 free throw attempt, isang bagay na nagpapakita na si James ay nakaranas ng hindi makatarungang tawag sa season na ito, habang ang Lakers bilang isang kabuuan ay pinalakas ang kanilang estilo sa laro para mag-produce ng libreng shot sa isang makasaysayang rate. Ang liga ay hindi tinutulungang mapaakyat ang Lakers sa pwesto sa standing. Madaling magturo ng daliri sa NBA at sisihin sila sa lahat ng kontrobersyal na desisyon. Bagaman sila ay sangkot sa bagong panahon sa mga referees na gumagawa ng patuloy na mga pagkakamali dahil hindi sila pinarurusahan para dito, hindi nila direktang nakokontrol ang mga resulta sa liga tulad sa gusto ng mga tagahanga. Ang Lakers free throw differential talk point ng team ay nagmula sa isang pagsusuri sa data na hindi kasama ang konsepto sa mga players na sadyang hinahanap ang mga tawag ng foul. Hindi ginagawa ito ni LeBron at ang kanyang rate sa free throw ay lubhang naapektuhan bilang resulta. Bagaman mababa ang kanyang naging free throw sa kanyang buong karera, si James ay nagkapag-shoot ng higit sa average na 74.8% mula sa charity stripe ngayong season. Ang mga sandaling ito ay nagtutulak sa mga tagahanga na simula ng mga konspirasyon tungkol sa kung bakit pinepuwersa ng liga ang Lakers sa finals o sa playoffs. Pero seryoso mga kaibigan, lahat ng mga koponan ay naglalaro sa isang super kompetitibong bersyon sa NBA para sa huling 2 season at ang normal na baseline competition ay tumataas rin. Lahat ng mga team ay tumatakbo sa gilid ng cutting edge at gusto nilang magtagumpay at ang Lakers ay hindi naiiba dito. Sila ay naging 20-8 sa kanilang huling 22 games, ngunit nananatili pa ring nakakulong sa play-in tournament. Habang patuloy silang nananalo, walang pag-aalala tungkol sa kanila na makakakuha ng pwesto sa playoffs. Ngunit para sa rewardan na makuha ang isang first-round series laban sa Denver Nuggets at Nikola Jokic o Shai Gilgeous-Alexander at ang OKC Thunder ay maaaring nakakatakot. Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay naghahanap na mahiwalay ang kanilang sarili mula sa Houston Rockets kapag nagharap ang dalawang team sa Houston ngayong Biyernes ng umaga. Ang Warriors ay may 3-game ahead mula sa Rockets na may 7 laro pa ang natitira para sa parehong mga teams. Ang simula ng laro para sa mahalagang matchup sa kanlurang kumperensya na ito ay nakatakdang magsimula sa 8 a.m. ng umaga. Ang Warriors ay nag-bounce back. Mga ilang linggo lang ang nakakaraan, tila unti-unting nawawala ang playoffs ng Golden State Warriors
at bumaba sa playoff contention sa kanlurang kumperensya. Ang pride sa pagiging champion ay hindi masukat ng tumpak, gayunpaman. Sila ay nagbalik para manalo ng 5 sunod na laro at ngayon ay may 3 game ahead para sa huling pwesto sa playoffs. Noong Miyerkules ng gabi, nailigtas ng Warriors ang isa pang dominante na performance mula kay Luka Doncic at nakuha ang 104-100 na panalo laban sa Dallas sa kanilang tahanan. Nagtala si Andrew Wiggins ng 23 points habang kailangan din niyang bantayan ang nangungunang scorer ng NBA na si Doncic sa karamihan ng laro. Ang aming depensa ang nagdala sa amin sa panalo, sabi ni Warriors head coach Steve Kerr. Mahirap silang limitahan sa 100 points. Sa tingin ko si Wiggins ay naging brilliant. Binuhos niya ang maraming pagsisikap sa pagpapahirap kay Luka. Kamangha-mangha si Luka gaya sa lagi niyang ginagawa. Ngunit ang pagsisikap na iyon ay ang talagang nagtakda sa tono. Kasama ang panalo, magkakaroon ng Warriors ng sapat na laro para isaalang-alang ang pagpapahinga sa ilan sa kanilang mga veterano habang sila ay naghahanda para sa paglalaro sa play-in round ng NBA playoffs. Ang Warriors ay pumasok sa laro na ito na pang 8 sa NBA sa scoring. Sila ay pang 15 sa field goal shooting at pang 8 sa 3-point shooting. Ang Warriors ay pang 3 sa NBA sa 3-point field goals sa bawat laro. Sa depensa, sila ay pang 17 sa scoring defense. Ang Warriors ay pang 9 sa field goal defense at pang 11 sa 3-point defense. Ang Warriors ay naging mahusay sa glass ngayong season, nakapagtala bilang una sa NBA sa kabuuang rebounding. Gayunpaman, sila ay pang 23 sa few turnovers bawat laro. Key injuries. Si Jonathan Kuminga ay questionable na matapos ang pagkawala sa laro kontra Dallas. Huling hakbang para sa Rockets, ang huling pagtulak ng Houston Rockets para sa isang pwesto sa playoffs ay nakadepende ang buhay sa panahong sila ay tatanggapin ang Golden State Warriors sa kanilang bayan ngayong Biyernes. Ang Rockets ay nakaukit ng 3 laro sa likod ng Warriors na may 7 laro na lamang ang natitira sa regular season. Ang Rockets ay ngayon ay may 38-37 sa season matapos ang isang 113-106 na pagkatalo sa Minnesota Timberwolves sa Minnesota noong Miyerkules. Ito ang pangalawang sunod na pagkatalo para sa Rockets matapos ang team ay nanalo ng 11 sunod na mga laro para umakyat muli sa playoff race. Namuno si Jalen Green sa Rockets na may 26 points habang tumulong si VanVleet na may 22 points. Mahirap gawin iyon sa NBA, manalo ng napakaraming laro ng sunod-sunod, sabi ng coach ng Houston na si Ime Udoka, ang Western Conference Coach of the Month para sa buwang March. Sinabi niya patungkol sa 11 sunod na laro ng Houston. Nauunawaan ng mga players na kailangan nilang palakasin ang kanilang papel, maging mas epektibo. Kailangan namin magawa ang ilang mabilis na pagbabago. Ang solid run ng Houston para sa isang pwesto sa playoffs ay malamang na naudlot dahil sa isang 2 sunod na pagkatalo papasok sa matchup na ito sa Warriors. Ang Rockets ay ngayon ay may isang laro pataas kumpara sa .500 at malamang na nasa daan ng season na mamimiss muli ang playoffs. Ang Rockets ay pang 16 sa NBA sa scoring sa season na ito. Sila ay pang 26 sa field goal shooting at pang 23 sa 3-point field goal shooting at pang 15 sa 3-point field goals bawat laro. Sila ay pang 10 sa scoring defense ngayong season. Sila ay pangalawa sa NBA sa kabuuang rebounds bawat laro at pang 9 sa 3-point defense. Ang laro na ito ay nagmamarka sa isang perpektong pagkakataon para sa Warriors para lumapit ng malaki sa pagkakaroon ng isang puwesto sa playoffs at pahintulutang ipagpahinga ang ilan sa kanilang mga veterano habang papatapos na ang regular season. Ang Warriors ay isang mas mahusay na team sa opensa at may higit na competitive defense para mag-match sa Rockets offense na hindi kasing tindi ng Warriors. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Dapat lang bang mag-relax ang Warriors?
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.